Ang tawag na iyon ang nagpabago sa lahat. Nakatayo ako noon sa aking balkonahe, sa aking pinaghirapang kondo sa Batangas. Tanaw ko ang paglubog ng araw, ang hangin, amoy alat, payapa. Akala ko, ito na ang simula ng aking pinapangarap na pahinga. Pero sa isang iglap, ang paraisong iyon ay naging isang malamig na kulungan. Tumunog ang telepono ko. Pangalan ng manugang kong si Isabela ang lumabas. Sinagot ko ng may ngiti, pero ang narinig ko sa kabilang linya ay parang isang sampal. Isang sampal na hindi ko nakita, pero naramdaman ko hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sabi niya, "Nanay Elena, kailangan mong umalis sa kondo mo." Sandali akong natahimik. Baka mali lang ang dinig ko. Inulit niya, mas matigas, mas malamig. "Nandito na sina mama at papa. Kailangan nila ng privacy. Kaya mas mabuti kung pumunta ka na lang sa isang hotel." Hotel. Sa sarili kong pamamahay, pinalalayas ako na parang isang estranghero. Ang mas masakit pa, ang tono niya. Para akong isang kasambahay na pinagsasabihan. Isang utusan na kailangang sumunod agad-agad. Sa isang iglap, ang lahat ng respeto nawala. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya bilang isang tunay na ina, binaliwala. Para sa kanya, ako ay isang abala. Isang sagabal sa kanilang bakasyon. Ang hiya, Diyos ko, ang hiya na naramdaman ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa pagtrato niya sa akin. Ang pagiging walang utang na loob, iyon ang pinakamasakit. Dahil ang bahay na iyon, ang kondong kinatatayuan niya, hindi niya alam ang kuwento sa likod ng bawat pader nito. Hindi niya alam ang mga sakripisyong bumuo nito. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang iwan kami ng ama ng aking nag-iisang anak na si Paulo, ako na ang gumawa ng lahat. Nagtrabaho ako sa umaga bilang tagalinis ng bahay ng iba. Sa gabi, nag-aalaga ako ng mga may sakit. Bawat sentimo, bawat piso, pinaghirapan ko. Tiniis ko ang pagod, ang puyat, ang gutom, para lang maibigay kay Paulo ang isang magandang kinabukasan. Ang kondong ito ang simbolo ng lahat ng iyon. Ito ang aking tropeo. Ang bawat muebles dito, pinili ko. Ang bawat halaman sa balkonahe, ako ang nagtanim. Ito ang aking santuwaryo. Ang lugar kung saan ako dapat maging ligtas. Ang lugar kung saan ako dapat nirerespeto. Pero para kay Isabela, isa lang itong ari-arian, isang asset, isang lugar na balang araw ay mapupunta rin sa kanila. Kaya bakit hindi pa nila angkinin ngayon? Ganoon na lang ba iyon? Ganoon na lang kadali para sa kanya na itapon ang isang matandang tulad ko? Para sa kanya, ako ay isang kasangkapan na luma na, isang bagay na kailangan ng itabi sa bodega para magkaroon ng espasyo para sa mga bago. Ang turing niya sa akin ay parang isang multo sa sarili kong bahay. Nag-iisa, walang pakialam ang mundo, lalo na ang mga taong dapat sana ay nagmamahal sa akin. At ang anak ko, si Paulo, narinig ko sa boses ni Isabela na pumayag na siya. Ang sarili kong anak, hinayaan niyang mangyari ito. Hinayaan niyang bastusin ako ng kanyang asawa. Iyon ang pinakamatinding kirot. Ang pagtataksil na nanggaling sa sarili mong dugo. Habang nakikinig ako sa kanyang mga utos, sa kanyang mga walang galang na salita, may biglang nagbago sa loob ko. Ang lungkot, napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ang sakit, naging isang matibay na determinasyon. Sumagot ako. Kalmado. Sige, anak. Bigyan mo ako ng isang oras. Nagulat siya. Alam ko. Inaasahan niyang iiyak ako, magmamakaawa, magagalit. Pero hindi. Hindi na ako ang Elena na kilala niya. Ang babaeng laging umiiwas sa gulo, ang babaeng laging nagpaparaya para sa kapayapaan, ay nagising na. Dahil ang hindi alam ni Isabela, ang hindi alam ng lahat, ay mayroon akong isang lihim na yaman. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ang lihim kong yaman ay ang aking isipan, at ang aking trump card
ay isang taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako nag-impake ng damit. Kinuha ko ang telepono ulit at tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang itinago para sa isang pagkakataong tulad nito. Ang numero ng aking abogado at 20 taong kaibigan, si Attorney Reyes. Ang munting lola na pinalayas nila, ang matandang itinuring nilang mahina at walang laban, ay may plano. Isang plano na hindi nila inaasahan. Akala nila, isa lang akong pawn sa kanilang laro. Pero ang hindi nila alam, ang pawn na ito ay malapit nang makarating sa dulo ng board at handa nang maging reyna. Hindi ito tungkol sa kondo. Hindi na. Oo, sa akin ang lugar na iyon. Pero ang laban na ito ay mas malaki pa roon. Ito ay tungkol sa aking dangal. Ang dangal na tinapakan ni Isabela. Ang dangal na binaliwala ng sarili kong anak. Ang dangal ng isang ina na nag-alay ng buong buhay niya para sa kanyang pamilya. Hindi ako papayag na matapos ang kwento ko ng ganito. Hindi ako papayag na ako ang maging talunan sa sarili kong istorya. Gusto nila akong mawala, maging tahimik, itapon sa isang tabi na parang basura. Pero ngayon, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo tungkol sa lola na minaliit nila pero hindi nila kailanman nagapi. Hindi na ako mananahimik. Panahon na para marinig nila ang aking boses. Kayo po, mga nanay, tatay, lola, at lolo na nakikinig sa akin ngayon. Naranasan niyo na po bang maramdaman na parang isang estranghero kayo sa sarili niyong pamamahay? Naranasan niyo na po bang maliitin? Dahil lang sa inyong edad? Kung oo, paki-like at share naman po ng video na ito. Ipakita natin sa mundo na ang mga nakatatanda ay may boses at may lakas na lumaban para sa tama. At mag-comment po kayo sa ibaba. Kwentuhan niyo naman ako. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Samahan niyo po ako. Pagkababa ko ng telepono kay Isabela, hindi ako nagsayang ng oras. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagdabog. Ang tanging naramdaman ko ay isang kakaibang klase ng kapayapaan, ang kapayapaan na dulot ng isang malinaw na desisyon. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang numero ni Attorney Reyes. 20 taon na kaming magkaibigan, higit pa sa isang abogado. Para ko na siyang kapatid. Elena, anong sorpresa? Kamusta ang bakasyon? Bati niya sa kabilang linya. Attorney, sabi ko. At ang boses ko ay kalmado pero matatag. Kailangan ko ng tulong mo. At kailangan nating gawin ito ng tahimik. Unquote. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Bawat salita ni Isabela, ang pag-utos niya, ang paghamak, ang pag-aangkin sa bahay ko na parang sa kanila na. Ang pagbanggit pa, na sang-ayon na raw ang anak kong si Paulo. Nakinig lang siya, walang putol. Nang matapos ako, narinig ko ang malalim niyang paghinga. Ang babaeng iyan ay walang karapatan, sabi niya, at ramdam ko ang galit sa kanyang boses. Elena, nakapangalan sa iyo ang titulo ng kondong iyan. Walang sinuman ang pwedeng magpalayas sa iyo mula sa sarili mong pamamahay. Alam ko, sagot ko. Pero ayoko lang na basta umalis sila. Gusto kong maging isang leksyon ito. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Attorney, kailangan kong ihanda mo ang lahat ng dokumento at kailangan kong pumunta ka rito bukas ng umaga. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Binalangkas namin ang bawat hakbang, ang bawat posibleng mangyari, ang bawat legal na sandata na gagamitin namin. Nang matapos ang tawag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Isabela ay ang maliitin ako. Sinimulan kong mag-impake, ngunit hindi ko inilagay ang lahat ng gamit ko. Kinuha ko lang ang mga importante, damit para sa 2 araw, ang aking laptop, at ang isang maliit na baul
na naglalaman ng mga luma kong litrato. Habang ginagawa ko ito, nilibot ko ang aking paningin sa bawat sulok ng aking tahanan. Ang sofa, kung saan kami madalas magkuwentuhan ni Paulo noong bata pa siya. Ang mesa sa kusina, kung saan ko siya tinuruang magluto ng adobo, ang paborito niya, ang bawat kurtina. Bawat unan, may alaala, at ang mga alaalang iyon ay hindi pwedeng bastusin na lang ng kung sino. Pagkatapos kong mag-empake, tumawag ako ng taxi. Habang hinihintay ko ito sa lobby ng building, isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Isabela, na may isang peking ngiti na abot hanggang tainga. Sumunod ang dalawang matanda, na alam kong ang kanyang mga magulang. Si Mrs. Cynthia, suot ang isang mamahaling bestida at malaking salamin sa araw na parang isang artista, at si Mr. Ricardo, na may itsurang mapagmataas. Tinitingnan ang gusali na parang sinusuri niya kung karapat-dapat ba itong tapakan ng kanyang mga paa. At sa likod nila, naroon ang anak ko, si Paulo. Nakatayo siya roon, nakapamulsa, at nakayuko. Hindi niya ako magawang tignan ng diretso sa mata. Ang sakit. Diyos ko, ang sakit. Ang anak na pinalaki kong mag-isa, ang anak na pinag-aral ko sa pamamagitan ng dugo at pawis, ay naroon ngayon, parang isang anino ng kanyang asawa, walang sariling boses, walang sariling paninindigan. Nanay, bati ni Isabela, na parang tuwang-tuwa pa. Buti naman, at handa ka na. Sila po pala ang mga magulang ko, si Mama Cynthia at Papa Ricardo. Tumingin sa akin si Mrs. Cynthia mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghusga. Hindi man lang niya inilahad ang kanyang kamay. Isang karangalan, sabi niya, pero ang tono niya ay kabaligtaran. Marami nang naikwento si Isabela tungkol sa lugar na ito. May potensyal naman kahit na kailangan na ng madaliang pagsasaayos. Sumang-ayon si Mr. Ricardo. Oo nga, kailangan ng gawing moderno. Luma na ang disenyo ng mga balkonahe at ang kulay ng pintura sa labas masyadong makaluma. Pero maganda ang lokasyon, aaminin ko. OD. Sila ay nag-uusap na parang wala ako roon. Na parang ang opinyon ko bilang may-ari ay hindi mahalaga. Sa wakas, tumingin sa akin si Paulo. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting puno ng pagkakasala. Nay, ilang araw lang naman po. Para kay Isabela, importante po ito sa kanya. Ang mga salitang iyon, parang sinaksak ako. Hindi ko na kailangan marinig pa ang iba. Tumango na lang ako. Isang mabagal na tango. Ayokong bigyan sila ng kasiyahan na makita akong nasasaktan. Ayokong bigyan sila ng drama na inaasahan nila. Siyempre anak, sabi ko, at sinikap kong gawing normal ang aking boses. Magsaya kayo. Dumating na ang taxi. Habang isinasakay ng driver ang aking maliit na maleta, nakita ko silang apat na papasok sa elevator. Si Mrs. Cynthia ay masiglang nagtuturo, nagpaplano na kung ano ang babaguhin sa loob. Si Isabela ay nakangiti ng matagumpay. Si Paulo, nakayuko pa rin. Habang paalis ang taxi, hindi ako lumingon. Pinigilan ko ang aking sarili dahil alam ko, sa oras na lumingon ako, baka hindi ko mapigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, at ang mga luhang iyon ay para sa akin na lang, hindi para sa kanila. Ang laban na ito, kailangan kong maging matatag. Dala ang bigat sa aking puso at ang determinasyon sa aking isipan, nagtungo ako sa isang mumurahing motel malapit sa highway. Ang lugar na sa tingin nila ay nararapat para sa akin. Ang lugar kung saan ko sisimulan ang aking pagbawi. Nakahiga ako sa kama ng isang maliit at murang motel. Hindi ito ang klase ng lugar na nakasanayan ko. Ang kumot ay manipis, ang unan ay parang bato sa tigas, at ang ugong ng lumang aircon ay parang nagpapadjuwatig ng aking kalungkutan. Gabing-gabi na, pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Ang tanging liwanag sa madilim na kwartong ito ay nagmumula sa screen ng aking cellphone. Dito, sa maliit na screen na ito,
Nakita ko ang katotohanang pilit kong tinatakasan noon. Binuksan ko ang social media. Ang una kong nakita ay ang litrato ni Isabela. Nakangiti siya ng malapad, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang background niya? Ang balcony ng aking kondo. Ang balcony kung saan ako dapat nagkakape tuwing umaga habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Pero ngayon, siya ang nandoon. Binasa ko ang caption niya. Sabi niya, "Cheers to our new beginning. Finally home." At may mga hashtag pa na blessed at hard work pays off. Napapikit ako ng mariin. Kumikirot ang dibdib ko. Hard work? Anong hard work ang sinasabi niya? Ang perang ipinambili ko ng kondo na iyan ay galing sa ilang dekadang pagtatrabaho ko at ng yumaong asawa ko. Ilang Pasko ang pinalampas namin na hindi kami naghahanda ng bongga para lang makaipon. Ilang beses kaming nagtipid sa pagkain para lang mabayaran ang monthly amortization. Tapos ngayon, isang hamak na manugang na tamad magtrabaho ang umaangkin ng lahat habang nagiinit ang ulo ko. Tumunog ang cellphone ko. Isang text message. Galing kay Isabela. Akala ko ba ay magsosorry siya o baka mangangamusta man lang kung saan ako natutulog. Pero hindi. Ang nakalagay sa text ay ganito. "Ma, pakisend naman ng password ng Netflix at Wi-Fi. Hindi kami makakonect. Tsaka baka abutin pa kami ng 2 weeks dito, inaayos pa kasi namin yung mga gamit. Thanks." Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibato ang cellphone ko sa pader. Ang kapal ng mukha. Sobrang kapal ng mukha. Hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay pambabastos. Ito ay pagtapak sa pagkatao ko bilang ina at bilang may-ari ng bahay. Ang akala nila siguro, dahil matanda na ako, dahil senior citizen na ako, ay wala na akong magagawa. Akala nila ay uupo na lang ako sa isang tabi at hahayaan silang gawin ang gusto nila. Pues, nagkakamali sila. Hinding-hindi ako papayag. Kinuha ko ang aking salamin at isinuot ito. Oras na para magtrabaho. Sinimulan kong screenshot ang lahat. Lahat ng post ni Isabela, lahat ng litrato kung saan ipinagmamalaki niya ang mga gamit ko na parang sa kanya. Pati ang mga comment ng mga kaibigan niya na bumabati sa kanya ng "Congratulations on your new house." Na sinasagot naman niya ng "Thank you. Pinaghirapan talaga namin to." Inisave ko ang lahat. Bawat click ng daliri ko sa screen ay may kasamang gigil. Bawat ebidensya ay bala na gagamitin ko laban sa kanila. Hindi ko hahayaang burahin niya ito kapag nagkaalaman na. Pagkatapos kong makalap ang mga litrato, tinawagan ko ang pinsan kong si Lina. Si Lina ang kaisa-isa kong mapagsasabihan ng ganito. Alam kong gising pa iyon dahil mahilig iyon manood ng mga teleserye sa gabi. "Hello? Oh, bakit napatawag ka ng 10 oras ng gabi?" Bungad ni Lina sa kabilang linya. Halatang nagulat siya. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. "Lina, kailangan ko ng kausap. Hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ng asawa ng anak ko." Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pagpapalayas sa akin sa sarili kong kondo hanggang sa mga nakita ko sa Facebook at ang text ni Isabela na humihingi ng password. Habang nagkukuwento ako, hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Ang sakit-sakit. Para akong pinagtaksilan ng sarili kong dugo. Narinig ko ang buntong hininga ni Lina sa kabilang linya. "Diyos ko po, sobra na iyan. Hindi na makatao ang ginagawa nila sa iyo. Nasaan si Paolo? Bakit hindi ka ipagtanggol ng anak mo?" "Wala," sagot ko. Basag ang boses. Sunod-sunuran sa asawa. Parang walang sariling isip. "Huwag kang mag-alala," matapang na sabi ni Lina. "Nasa tama ka. Ikaw ang may-ari ng titulo. Ikaw ang naghirap diyan. Huwag kang papayag na api-apihin ka lang nila. Kapag kailangan mo ng rest back, tawagan mo ako at susugod ako diyan." Napangiti ako ng mapait. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. "Salamat, Lina. Huwag kang mag-alala. May inihanda na akong leksyon para sa kanila. Bukas na bukas din, malalaman nila kung sino ang binabangga nila." Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako at nagpunta sa maliit na banyo ng motel. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Matanda na ako.
Puno na ng kulubot ang mukha ko, puti na ang buhok ko, pero sa mga mata ko, nakita ko ang apoy na matagal nang nawala. Ang apoy ng isang inang lumalaban para sa kanyang dignidad. Kinuha ko ang maliit na bote ng Vicks Vaporub sa bag ko at pinahiran ang aking sentido. Kailangan kong magpahinga. Kailangan ko ng lakas para bukas. Dahil bukas, babalik ako sa kondo. Hindi bilang isang bisita. Hindi bilang isang ina na nagmamakaawa. Babalik ako bilang may-ari. Tinapos ko ang gabi sa isang taimtim na dasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Hindi po para sa akin, kundi para sa katarungan. Tulungan niyo po akong itama ang mali. At sana, sa huli, ay maliwanagan ang anak ko. Humiga ako ulit sa matigas na kama. Ang bawat segundong lumilipas ay tila paghahanda sa isang giyera. Ang giyera sa loob ng sarili kong pamamahay. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagsuot ako ng maayos na damit. Hindi yung pambahay lang na duster na madalas kong suot. Nagsuot ako ng blusa at slacks at naglagay ng kaunting lipstick. Gusto kong makita nila na handa ako. Handa ako at hindi ako mukhang kaawa-awa. Nagkita kami ni Attorney Reyes sa isang coffee shop malapit sa condo building. Si Attorney Reyes ay matagal na naming kakilala ng yumaong asawa ko. Siya ang nag-ayos ng mga papeles namin noon. Alam niya ang bawat sentimo na ibinuhos namin sa property na iyon. Handa na po ba kayo? Tanong ni Attorney, habang inaayos ang kanyang mga dokumento sa briefcase. Ang mukha niya ay seryoso. Halatang hindi siya natutuwa sa narinig niyang kwento ko. Opo, Attorney. Matagal na akong handa, sagot ko ng may diin. Sumakay kami sa elevator paakyat sa unit ko. Habang umaakyat ang elevator, nararamdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Dugdug. Dugdug. Parang sasabog ang puso ko sa kaba at galit, pero pilit kong kinalma ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Inisip ko na lang na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kailangang matigil ang kasamaan. Pagdating namin sa tapat ng pinto ng Unit 801, narinig ko ang tawanan mula sa loob. May naaamoy din akong niluluto. Amoy adobo. Ang paborito kong luto. Parang tinusok ang puso ko. Nagsasaya sila sa loob ng bahay ko, gamit ang kusina ko, habang ako ay natulog sa isang mumurahing motel kagabi. Kumatok ako. 3 malalakas na katok. Tumahimik ang tawanan sa loob. Narinig ko ang mga yabag papunta sa pinto. Bumukas ito at bumungad ang mukha ni Isabela. Naka-apron pa siya at may hawak na sandok. Nung makita niya ako, biglang nawala ang ngiti sa labi niya. Napalitan ito ng pagkagulat at pagkatapos ay inis. Ma? Sabi niya, na parang hindi makapaniwala. Bakit nandito kayo? Di ba sabi ko give us privacy muna? And who is this? Tumingin siya kay Attorney Reyes ng mataray. Hindi ko siya sinagot. Dire-diretso akong pumasok sa loob. Kasunod ko si Attorney. Nakita ko ang mga magulang ni Isabela na nakaupo sa sofa ko. Nanunood sila ng TV sa malaki kong telebisyon. Si Paulo naman ay nasa dining table, nag-aayos ng plato. Lahat sila ay napatigil at napatingin sa akin. Ma, gulat na sabi ni Paulo. Anong ginagawa niyo dito? Tumingin ako sa kanya, diretsahan sa mata. Umuwi ako, Paulo. Umuwi ako sa bahay ko. Lumapit si Isabela, mukhang galit na. Ma, please. Nakakahiya sa parents ko. We have an agreement, di ba? 2 weeks. Bakit ba ang kulit nyo? Doon na nagsalita si Attorney Reyes. Ang boses niya ay malakas, buo, at puno ng awtoridad. Good morning. Bati ni Attorney, pero walang bahid ng tuwa. Ako si Attorney Reyes. Legal counsel ng may-ari ng unit na ito. Napatahimik silang lahat. Ang mga magulang ni Isabela ay nagkatinginan. May-ari? Tanong ng tatay ni Isabela. Teka, ang sabi sa amin ng anak namin, sa kanila na ang kondo na ito. Sabi ni Isabela, regalo mo daw ito sa kanila bilang pamana. Napatingin ako kay Isabela. Namumutla na siya. Ang kaninang mataray na mukha ay napalitan ng takot. Pamana? Ulit ko, habang dahan-dahang lumalapit sa mga balay ko. Wala akong ibinibigay na pamana. Buhay na buhay pa ako. Ang kondo na ito ay nakapangalan sa akin. Ako ang nagbabayad ng amilyar.
Ako ang nagbabayad ng association dues. Nising kong duling. Walang ambag ang anak ninyo dito. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ng nanay ni Isabela. Pero sabi ni Isa, inilipat nyo na daw ang titulo sa pangalan nila noong nakaraang buwan. Kaya nga kami nandito para mag-celebrate. Kasinungalingan, madiin kong sabi. Inilabas ni Attorney Reyes ang folder na dala niya. Binuksan niya ito at inilatag sa mesa ang orihinal na titulo ng lupa. Ang Transfer Certificate of Title. Ito ang orihinal na titulo, paliwanag ni attorney. Nakapangalan ito sa kliyente ko. Walang deed of donation, walang deed of sale, at higit sa lahat, walang kasunduan na pwede kayong tumira dito nang walang pahintulot niya. Tiningnan ni Paulo si Isabela. Love? Anong sinasabi nila? Sabi mo sa akin na kausap mo na si Mama at pumayag siya? Hindi makasagot si Isabela. Nanginginig ang mga kamay niya. Pilit siyang ngumiti, pero halatang pilit. Hon, ano kasi? May miscommunication lang. Kakausapin ko sana si Mama today. Miscommunication? Singhal ko. Ang tawag dyan, Isabela, ay panloloko. Nagsinungaling ka sa asawa mo. Nagsinungaling ka sa mga magulang mo. At higit sa lahat, binastos mo ako. Ramdam ko ang bigat ng tensyon sa kwarto. Ang hangin ay tila naging manipis. Ang mga magulang ni Isabela ay dahan-dahang tumayo, hiya na hiya. Ang tatay niya ay namumula ang mukha, hindi sa galit sa akin, kundi sa galit sa sarili niyang anak. Ito na ang simula. Nabasag na ang unang pader ng kanyang mga kasinungalingan. Pero hindi pa ako tapos. Marami pa akong ipapakita. Marami pa silang dapat malaman. Tumingin ako sa paligid ng kondo ko. Ang mga gamit na pinaghirapan ko ay nandoon pa rin. Pero parang nadumihan dahil sa mga kasinungalingang binitiwan sa loob ng 4 na sulok na ito. Maupo kayo, utos ko sa kanila. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ang boses ng may-ari ng bahay. Marami pa tayong pag-uusapan. At attorney, ilabas mo na ang iba pang ebidensya. Sa pagkakataong iyon, alam kong hawak ko na ang leeg ng sitwasyon. Hindi na ako ang kawawang matanda na pinalayas. Ako na ang hukom sa sarili kong korte. Ang katahimikan sa loob ng kondo ay nakabibingi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng refrigerator at ang mabibigat na paghinga ng bawat isa. Si Isabela ay nakayuko, hindi makatingin sa akin, hindi makatingin sa asawa niya, at lalong hindi makatingin sa mga magulang niya. Kinuha ni Attorney Reyes ang isa pang envelope. Dito nakatago ang mga alas ko. Bukod sa pagsisinungaling tungkol sa pagmamay-ari ng unit, panimula ni attorney, habang isa-isang inilalapag ang mga papel sa mesa, napag-alaman din namin na may ginagawang hakbang si Mrs. Isabela para ilipat ang titulo ng iligal. Nagulat si Paulo. Ano? Iligal? Anong ibig mong sabihin, attorney? Ipinakita ni attorney ang isang photocopy ng dokumento, isa itong draft ng deed of sale. At nandoon, sa ibaba, ang pangalan ko. May pirma na, pero hindi akin ang pirmang iyon. Peke. Nakipag-ugnayan siya sa isang notaryo publiko, paliwanag ni attorney. Sinubukan niyang ipalabas na ibinenta ng kliyente ko ang kondo sa inyo sa halagang 1,000,000 piso lamang. Isang halagang napakalayo sa tunay na presyo nito. At higit sa lahat, pineke niya ang pirma ng biyenan niya. Napasinghap ang nanay ni Isabela. Diyos ko, Isabela, pinalaki ka ba naming ganyan? Estafa yan. Krimen yan. Napahagulgol na si Isabela. Ma, pa, sorry. Ginawa ko lang naman yun para sa future namin ni Paulo. Para hindi na kami mangupahan. Kasi si Mama, ang damot-damot. Ang yaman-yaman na niya, pero ayaw pa ibigay sa amin. Madamot? Mahina, pero madiin kong tanong. Nilabas ko ang mga screenshot ng chat messages niya sa mga kaibigan niya. Inilapag ko ito sa harap ng mga magulang niya. Basahin niyo, sabi ko. Basahin niyo kung paano niya ako siraan sa ibang tao. Kinuha ng tatay ni Isabela ang mga papel. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang mga mensahe. Sabi niya dito, nanginginig ang boses ng tatay niya habang binabasa ang text. Wala na sa sarili ang biyenan ko. Ulyanin na. May mental problem.
Kaya kailangan na naming kunin ang kondo dahil hindi na niya kayang mag-isip. At saka, wala na siyang pera. Bankrupt na siya kaya kami na ang sumasalo sa lahat. Napatingin si Paulo sa asawa niya, puno ng pandidiri ang mga mata. Sinabi mo yan? Sinabi mong ulyanin si mama? Sinabi mong bankrupt siya? Buwan-buwan binibigyan pa nga tayo ni mama ng pang-grocery minsan kapag kapos tayo. Paulo, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Isabela, pilit hinahawakan ang kamay ng anak ko. Pero inalis ni Paulo ang kamay niya. Tama na, Isa. Tama na. Tumingin sa akin si Paulo. Nakita ko ang lungkot at hiya sa mga mata ng anak ko. Lumapit siya sa akin at lumuhod. Niyakap niya ang mga tuhod ko. Ma, patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Paulo. Naging bulag ako. Hinayaan kong bastusin kayo ng asawa ko. Wala akong kwentang anak. Hinaplos ko ang ulo ng anak ko. Masakit makitang nasasaktan siya, pero kailangan niya itong maranasan para magising siya. Ito ang pait na kailangan niyang lunukin para gumaling ang sakit ng kanyang pagsasama. Tumayo ka diyan, Paulo. Sabi ko ng malumanay. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa ginawa niyo, pero anak pa rin kita. Bumaling ako sa mga magulang ni Isabela. Mga balae, pasensya na kayo at dito pa natin ito nalaman. Alam kong mabubuti kayong tao, pero kailangan niyong malaman kung anong klaseng tao ang anak ninyo kapag nakatalikod kayo. Tumayo ang tatay ni Isabela. Halatang halata ang hiya sa mukha niya. Mare, kami na ang humihingi ng tawad. Hiyang-hiya kami. Hindi namin alam. Kung alam lang namin na pinalayas ka niya, hindi kami tutuntong dito. Binalingan niya si Isabela. Mag-impake ka. Aalis tayo ngayon din. Hindi ka namin pinalaking magnanakaw at sinungaling. Pero pa, dito ang bahay ko. Giit ni Isabela. Wala kang bahay dito. Sigaw ng tatay niya na nagpayanig sa buong kwarto. Wala kang karapatan dito. Mag-impake ka. Bago pa kita kaladkarin palabas. Dahan-dahang gumuho ang mundo ni Isabela. Ang kastilyong itinayo niya sa ibabaw ng buhangin ng kasinungalingan ay tuluyan ng naanod. Wala na ang yabang. Wala na ang blessed posts. Ang natira na lang ay isang babaeng nahuling nandaraya at ngayon ay hinuhusgahan ng lahat ng taong mahalaga sa kanya. Tiningnan ko si Attorney Reyes at tumango ako bilang pasasalamat. Tapos na ang laban. Nanalo ang katotohanan. Habang nag-iimpake sila ng mga gamit na dinala nila ng walang paalam, naupo ako sa aking paboritong sofa. Hinaplos ko ang tela nito. Sa wakas, akin na ulit ang tahanan ko. Masakit ang proseso. Masakit makita ang anak kong umiiyak. Masakit makipag-away. Pero sa gabing iyon, alam kong makakatulog ako ng mahimbing. Hindi sa motel, hindi sa kung saan, kundi sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay na may dangal at kapayapaan. Napatunayan ko sa sarili ko at sa kanila. Matanda man ako, hindi ako pwedeng apihin. Dahil ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ipinaglalaban. At ngayong araw, ipinaglaban ko ang para sa akin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng aking kondo. Handa na sana ang mga magulang ni Isabela na kaladkarin siya palabas. Handa na rin si Paulo na talikuran ang asawa niyang sinungaling. Ang mga maleta ay nakabukas na. At ang hangin ay puno ng galit at pagtatakwil. Ngunit biglang humagulgol ng malakas si Isabela. Isang iyak na parang batang inagawan ng laruan, pero may halong desperasyon ng isang taong wala nang matatakbuhan. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang tiyan. "Buntis ako!" sigaw niya. "Buntis ako, Paolo! Magkakaanak na tayo!" Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming lahat. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng anak kong si Paulo. Ang kaninang galit at pandidiri ay biglang napalitan ng pagkabigla at dahan-dahang hinaluan ng pag-aalala. Ang mga magulang ni Isabela, na kanina ay hiyang-hiya, ay napatigil sa paghila sa braso ng kanilang anak. "Ano?" utal na tanong ni Paulo. Lumapit siya ng kaunti, parang natatakot maniwala, pero natatakot ding magkamali. "Totoo ba yan, Isa? O kasinungalingan na naman?" Tumingala si Isabela
Puno ng luha ang mga mata. Naglabas siya ng isang maliit na stick mula sa kanyang bulsa, isang pregnancy test kit na may 2 guhit. Totoo, Paulo. 3 weeks na. Kaya ako nagkakaganito. Kaya ako desperada na magkabahay tayo. Kasi ayaw kong lumaki ang anak natin na nangungupahan lang. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya natin. Lumambot ang mukha ng mga magulang niya. Siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa na magkakaapo na sila? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng aking babae. Parang gusto na nilang bawiin ang masasakit na salitang binitawan nila kanina. Pero ako, nakatayo lang ako. Tinitigan ko si Isabela. Bilang isang ina at lola, dapat ay tumalon ako sa tuwa. Pero may kung anong boses sa loob ko ang nagsasabing, mag-ingat ka. Masyadong eksakto ang timing. Kung kailan siya palalayasin, saka siya nagsabing buntis siya. Kung kailan wala na siyang alas, sa kanya inilabas ang alas ng buhay. Lumapit si Paulo sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Buntis ka? Bulong niya. Oo, hon. I'm sorry kung nagkamali ako ng diskarte, hikbi ni Isabela, yumayakap ng mahigpit kay Paulo. Pero para sa baby natin yun. Patawarin mo na ako, please. Tumingin sa akin si Paulo. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Alam ko ang iniisip niya. Ma, magkakaapo na kayo. Pagbigyan na natin. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Hindi pwedeng pairalin ang awa kung ang kapalit ay katotohanan. Lumapit ako sa kanila. Hinawakan ko ang balikat ni Paulo at tinitigan siya sa mata. Paulo, seryoso kong sabi. Ang bata ay biyaya. Kung totoo ngang buntis siya, ipagpapasalamat natin yan sa Diyos. Pero anak, makinig ka sa akin. Ang pagbubuntis ay hindi pambura. Kumunot ang noo ni Paulo. Po, hindi mabubura ng pagbubuntis ang ginawa niyang pagnanakaw. Hindi nito mabubura ang pamemeke niya ng pirma ko. Hindi nito mabubura ang pambabastos niya sa atin, paliwanag ko. Habang tinitingnan din ang mga magulang ni Isabela. Huwag nating gamitin ang bata para takasan ang pananagutan. Dahil kung kaya niyang gamitin ang sanggol bilang pananggalang, ano pa ang kaya niyang gawin sa hinaharap? Natigilan si Paulo. Natauhan siya. Narealize niya na tama ako. Ang kasalanan ay kasalanan. May bata man o wala. Binalingan ko si Isabela. Kung buntis ka, aalagaan natin ang bata. Pero hindi ibig sabihin noon ay makakalimutan na namin ang ginawa mo. At lalong hindi ibig sabihin noon ay mananatili ka dito sa pamamahay ko habang niloloko mo kami. Umuwi ka muna sa mga magulang mo. Ayusin niyo ang sarili niyo. Umiyak lalo si Isabela. Pero sa pagkakataong ito, alam niyang hindi nagagana ang drama niya sa akin. Matigas ako dahil ang tunay na pagmamahal, minsan, ay ang pagiging mahigpit para matuto ang nagkakamali. Kinabukasan, maaga akong nakipagkita sa mga magulang ni Isabela, sina Cynthia at Ricardo. Doon kami nagkita sa isang tahimik na restaurant, malayo sa gulo ng kondo. Gusto kong magkausap kami ng masinsinan, yung walang sigawan, yung puso sa puso lang bilang mga magulang. Pagdating ko, nakayuko sila. Halatang hindi sila nakatulog. Ang mga mata ni Cynthia ay maga sa kaiiyak. Si Ricardo naman ay tulala sa kanyang kape. Mare, pare, bati ko sa kanila ng mahinahon. Umupo ako sa tapat nila. Maring Elena, garalgal ang boses ni Cynthia. Patawarin mo kami. Hindi namin alam kung saan kami nagkulang. Hiyang-hiya kami sa iyo at kay Paolo. Hinawakan ko ang kamay ni Cynthia sa ibabaw ng mesa. Malamig ang mga kamay niya. Wala kayong kasalanan. Matatanda na ang mga anak natin. May sarili na silang isip. Ang gusto ko lang malaman ngayon, gaano ba kalalim ang problema? Nagkatinginan ang mag-asawa. Humugot ng malalim na hininga si Ricardo bago nagsalita. Akala namin, maayos ang buhay nila, panimula ni Ricardo. Noong nakaraang taon, lumapit sa amin si Isabela. Sabi niya, may magandang investment daw na inaalok ang kumpanya ni Paolo. Dodoble daw ang pera sa loob ng 6 na buwan. Kumabog ang dibdib ko. Investment? Oo, sagot ni Ricardo. Naglabas kami ng 2.5 milyong piso.
Ibinenta namin ang isa naming lupa sa probinsya para doon. Ang sabi niya, para daw sa future ng magiging apo namin. Pero lumipas ang 1 taon, walang bumalik. Kapag tinatanong namin siya, nagagalit siya. Kesyo insensitive daw kami. Napapikit ako. 2.5 milyon. Napakalaking pera noon. Hindi lang yon, dagdag ni Cynthia, na ngayon ay tumutulo na naman ang luha. 6 na buwan ang nakakaraan. Tumawag siya sa akin. Umiiyak. Sabi niya, may malaking problema daw si Paolo sa trabaho. May nagawa daw na pagkakamali at kailangan magbayad ng danyos kundi makukulong ang asawa niya. Hiningan niya kami ng 1.5 milyon. Diyos ko po, bulong ko. Walang ganoong problema si Paolo. Promoted pa nga siya noong nakaraang buwan. Yun na nga, Mare, sabi ni Cynthia. Nung nalaman namin kagabi ang mga kasinungalingan niya sa'yo, nabuo na ang hinala namin. Niloko kami ng sarili naming anak. Kinuha niya ang retirement fund namin. 4 na milyon. 4 na milyong piso ang nakuha ni Isabela sa sarili niyang mga magulang gamit ang panloloko at yung pagbubuntis. Singit ni Ricardo, na parang nag-iisip ng malalim. Mare, huwag ka sanang magagalit, pero nagdududa ako. Tumingin ako sa kanya. Bakit pare? Kasi noong nakaraang buwan lang, humihingi siya ng pera pang palipo. Gusto daw niyang magpapayat. Kung nagpaplano silang magkaanak, bakit siya magpaparetoke? At saka, kilala ko ang anak ko. Kapag naiipit siya sa sulok, gagawa siya ng kwento para makalusot. Tumango ako. Tama ang hinala ko. Pareho kami ng nararamdaman. Ang batang sinasabi niya ay maaaring isa na namang instrumento ng kanyang panlilinlang. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Sabi ko sa kanila, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating iligtas si Paolo at kailangan din nating ituwid si Isabela habang maaga pa. Umuwi ako na mabigat ang kalooban. Hindi lang pala ako ang biktima. Isang buong pamilya ang sinira ng kasakiman ng isang tao. Pagka-uwi ko, naabutan ko si Paolo sa sala ng kondo. Nakaharap siya sa kanyang laptop pero tulala. Maraming papel na nakakalat sa mesa, mga bank statements. Paolo, tawag ko. Anong ginagawa mo? Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata niya, pero tuyo na ang luha. Ang mukha niya ay parang bato, walang emosyon, pero ramdam mo ang sakit. Ma, paus niyang sabi. Sinubukan kong i-access ang joint account namin, yung savings namin para sa pagpapatayo ng sarili naming bahay. Yung ipon namin sa loob ng 5 taon. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. At anong nakita mo? Pinihit niya ang laptop paharap sa akin. Wala na ma. Simot, tiningnan ko ang screen. Ang balanse ay halos 0. Ang laman na lang ay 5,000 piso. Saan napunta? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Tiningnan ko ang transaction history, paliwanag ni Paulo, habang nanginginig ang boses. Paunti-unti niyang wini-withdraw. 50,000, 100,000, minsan 500,000. Nagsimula ito 2 taon na ang nakakaraan. Sinasabi niya sa akin na inililipat niya sa time deposit para mas malaki ang interest. Pinagkatiwalaan ko siya ma. Siya ang asawa ko eh. Siya ang may hawak ng passbook. Magkano lahat Paolo? Tanong ko ng diretsyo. Napahawak siya sa ulo niya. Parang sasabog ang utak niya sa sakit. Halos 10 milyong piso ma. Kasama na doon ang mga bonuses ko, ang commission ko, at ang mga perang ibinibigay niyo sa amin minsan. 10 milyon. Kasama ang 4 na milyon mula sa mga magulang niya. Halos 14 na milyon ang nawawaldas ni Isabela. Saan niya dinala ang pera? Sa luho? Sa sugal? Sa pagpapanggap na mayaman sa social media? Ang sakit ma. Bulong ni Paulo. Masakit na niloko niya ako. Pero mas masakit na ninakaw niya ang kinabukasan namin. Yung pangarap naming bahay, yung pangarap naming negosyo, lahat yon naging abo. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Mahigpit. Paolo, makinig ka. Pera lang yan. Kitain mo yan ulit. Ang importante ngayon, nakita mo na ang totoo. Hindi mo na siya pwedeng pagkatiwalaan. Ang tiwala, kapag nabasag, parang salamin. Kahit pagdikitin mo, may lamat na.
At sa kaso ni Isabela, dinurog niya ang salamin. Tumingin sa akin si Paulo. Sa pagkakataong ito, wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang awa. Ang nakita ko ay ang mata ng isang lalaking nagising na sa mahabang bangungot. Tama na, ma. Matigas niyang sabi. Tama na ang pagiging tanga ko. Tatapusin ko na ito ngayon. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Isabela. Ang huling kabanata ng aming kalbaryo ay nangyari ng mabilis, pero tumatak sa isip ko bawat segundo. Nagkita kami ulit sa lobby ng condo building. Ayaw na ni Paulo na papasukin pa si Isabela sa unit. Doon, sa harap ng maraming tao, hinarap ni Paulo ang asawa niya. Nasaan ang pera? Bungad ni Paulo. Walang hi, walang hello. Namutla si Isabela. Paulo, nasa investment. Nasa. Huwag mo na akong lokohin, sigaw ni Paulo. Nakita ko na ang lahat, pati ang magulang mo. Inamin na nila ang milyones na hiningi mo. Nasaan ang pera? Hindi makasagot si Isabela. Umiyak na naman siya. Nagastos ko na. Sorry na. Nalulung ako sa online casino, Paolo. Akala ko mababawi ko, pero natalo lang ako ng natalo. Sugal. Kaya pala. At ang bata? Tanong ko. Ang apo ko? Totoo ba yan? Yumuko si Isabela. Hindi siya makatingin. Hindi. Mahina niyang sagot. Bumili lang ako ng fake pregnancy test sa internet. Akala ko kapag nalaman yung buntis ako, patatawarin niyo ako. Napapikit si Paolo sa sobrang inis. Demonyo ka. Pati sanggol na wala naman, ginamit mo. Habang nagkakagulo, biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Hello? Tita Elena? Boses ng isang babae. Si Carla? Ang nakababatang kapatid ni Isabela. Carla, bakit? Tita, mag-ingat po kayo. Nagmamadaling sabi ni Carla. Narinig ko si Ate Isabela, kausap ang mga barkada niya kanina, bago siya umalis. May kopya pa siya ng susi ng kondo niyo. Plano niyang pumasok diyan mamaya habang wala kayo, kasama ang mga kaibigan niya. Sabi niya, occupy daw nila ang unit at magmamatigas sila hanggang sa mapagod kayo. Nanlaki ang mata ko. Talagang wala siyang kadala-dala. Salamat, Carla, sabi ko. Agad kong sinabihan si Paulo at tumawag kami ng security at pulis. Maya-maya lang, dumating ang isang grupo ng mga tao sa labas ng building. Mga kaibigan ni Isabela, may dalang mga placards na parang nagrarally kesyo inaapi daw ang buntis. Kesyo masama daw kaming biyenan. Pero nagkamali sila ng akala. Pagpasok ni Isabela sa lobby, akmang gagamitin niya ang duplicate key para buksan ang main door ng building, hinarang siya ng mga pulis. Mrs. Isabela Santos? Tanong ng pulis. May reklamo laban sa inyo para sa attempted trespassing at estafa. Gulat na gulat si Isabela. Anong trespassing? Bahay ko to. Hindi mo ito bahay, sabi ko. Lumabas ako mula sa likod ng mga pulis kasama si Paulo. At inamin mo na mismo na hindi ka buntis. Heto ang recording ng usapan natin kanina. Itinaas ko ang cellphone ko. Napahiya si Isabela sa harap ng mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan niyang kanina ay matatapang. Isa-isang nagsialisan nang makita ang mga pulis. Iniwan siya sa ere. Paolo! Sigaw niya. Nagpupumiglas habang pinupusasan. Asawa mo ako. Tulungan mo ako. Tinalikuran siya ni Paulo. Ang asawa ko ay hindi magnanakaw. Ang asawa ko ay hindi sinungaling. Hindi kita kilala. Doon nagtapos ang lahat. Nakita namin siyang isinakay sa patrol car. Ang babaeng minsan ay naghari-harian sa aking tahanan. Ngayon ay dadalhin sa lugar kung saan siya nararapat sa presinto para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pinalitan namin agad ang lahat ng locks ng pinto. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na katahimikan. Hindi yung katahimikan na nakakabingi, kundi yung katahimikan ng kapayapaan. Niyakap ako ni Paulo. Salamat, Ma. Salamat sa pagsagip sa akin. Niyakap ko pabalik ang anak ko. Lagi mong tatandaan, anak, walang lihim na hindi nabubunyag. At sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Ito ang kwento ng aking pagbawi. Hindi lang ng aking bahay, kundi ng dignidad ng aking pamilya.
Sa wakas, tahimik na ang lahat. Pagkagising ko sa umagang iyon, ibang klasing katahimikan ang sumalubong sa akin. Hindi ito yung nakabibinging katahimikan na naramdaman ko noong mga nakaraang linggo, yung katahimikan na puno ng takot, pangamba at sama ng loob. Hindi. Ang katahimikang ito ay magaan, payapa, parang hangin sa probinsya tuwing madaling araw. Ito ang katahimikan ng isang bagyong humupa na, kung saan ang natira na lang ay ang basang lupa at ang pangako ng pagsikat ng araw. Bumangon ako mula sa aking kama. Ang kama na muntik ng maagaw sa akin. Hinaplos ko ang malambot na unan. Tiningnan ko ang mga litrato ng yumaong asawa ko sa bedside table. Mahal, bulong ko sa hangin. Tapos na, naipagtanggol ko na ang tahanan natin. Lumabas ako ng kwarto at nagtimpla ng kape. Ang amoy ng kapeng barako ay pumuno sa buong unit. Dati, tuwing naaamoy ko ito, naaalala ko ang mga problema. Pero ngayon, amoy ito ng tagumpay. Amoy ito ng kalayaan. Naupo ako sa veranda habang hinihimas ang mainit na tasa. Mula dito, tanaw ko ang buong lungsod. Ang liit ng mga sasakyan sa ibaba. Ang liit ng mga problema kung titingnan mo mula sa malayo. Pero alam nyo, noong nasa gitna ako ng gulo, parang higante ang bawat problema. Parang lalamunin ako ng buo. Mabuti na lang, hindi ako nagpatalo. Dumating si Paulo bago magtanghali. Iba na ang itsura ng anak ko ngayon. Kung dati ay laging nakakunot ang noo at parang pasan ang daigdig, ngayon ay maaliwalas na ang mukha niya. May lungkot pa rin sa kanyang mga mata, syempre. Hindi madaling maghiwalay sa asawa, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. May dala siyang envelope, kulay brown. Ipinatong niya ito sa mesa ng dahan-dahan. Ma, panimula niya. Nasimulan na ng abogado ang papeles. Annulment, annulment. Isang mabigat na salita dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa na may divorce. Dito sa atin, ang prosesong ito ay mahaba, masalimuot, at napakagastos. Alam kong uubusin nito ang oras at lakas ng anak ko. Pero alam din naming dalawa na ito lang ang tamang gawin. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Sigurado ka na ba talaga, anak? Wala nang bawian to. Mahabang laban ito. Tumango si Paulo. Matatag. Sigurado na ako, ma. Matagal akong naging bulag. Matagal akong nagpakatanga sa pag-ibig na akala ko totoo. Pero nung makita ko kung paano kanya bastusin, kung paano niya nakawan ang pamilya natin, at kung paano siya magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng anak, doon ko na-realize na hindi ko pwedeng itaya ang buhay ko sa taong walang konsensya. Huminga siya ng malalim, parang tinatanggal ang tinik sa dibdib. Ayoko ring masira ang pangalan natin dahil sa mga utang niya sa sugal. Kailangan ko nang putulin ang ugnayan bago pa ako tuluyang lumubog kasama niya. Niyakap ko ang anak ko, mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng balikat niya. Umiyak siya, hindi dahil mahal pa niya si Isabela, kundi dahil sa panghihinayang. Nanghihinayang siya sa mga taong nasayang. Nanghihinayang siya sa tiwalang ibinigay niya. Bilang ina, dinudurog ang puso ko na makita siyang nasasaktan, pero alam kong ito ang sakit na magpapagaling sa kanya. Parang paglilinis ng sugat mahapdi, pero kailangan para hindi maimpeksyon. Kumusta naman si Isabela? Balita ko, umuwi siya sa probinsya ng mga magulang niya, pero hindi naging madali ang pagbabalik niya. Ang mga magulang niya, mismo sina Maring Cynthia at Pareng Ricardo, ay lumalayo na rin sa kanya. Paano mo nga naman tatanggapin ng buo ang anak na nagnakaw ng retirement fund mo, ang anak na niloko ka ng ilang milyong piso? Masakit man para sa mga magulang niya, kailangan nilang turuan ng leksyon si Isabela. Ang balita ko, nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na tindahan para unti-unting bayaran ang mga utang niya. Wala na ang marangyang buhay. Wala na ang blessed posts sa Facebook. Wala na ang condo living. Ang natira na lang ay ang realidad na siya mismo ang gumawa na wala sa kanya ang lahat. Nawalan siya ng asawa na nagmamahal sa kanya ng totoo. Nawalan siya ng biyenan
na handa sanang tumulong sa kanya kung naging tapat lang siya, nawalan siya ng respeto ng sarili niyang pamilya. Isang malungkot na katotohanan, pero kailangang mangyari. Sabi nga sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Nang hapong iyon, nagdesisyon akong linisin ang buong kondo. General cleaning, ika nga. Gusto kong alisin ang lahat ng bakas ni Isabela. Lahat ng negatibong enerhiya na dinala niya sa pamamahay ko. Sinimulan ko sa guest room kung saan sila tumira. Pinalitan ko ang mga kortina. Tinanggal ko ang mga sapin ng kama at pinalitan ng bago yung amoy araw, yung presko. Inalis ko ang mga natirang gamit na hindi naman sa akin. Bawat walis ko, bawat punas ko ng alikabok, pakiramdam ko ay tinatanggal ko ang bigat sa puso ko. Habang naglilinis, napaisip ako. Napagnilayan ko ang lahat ng nangyari. Alam nyo, tayong mga matatanda, madalas tayong sabihan na maging mabait. Hayaan mo na, matanda ka na, sabi nila. Pagpasensyahan mo na, bata lang yan. Madalas, tayo pa ang pinagpaparaya, tayo pa ang pinatatahimik para lang walang gulo. Pero mali iyon. Natutunan ko sa karanasang ito na ang pagiging mabait ay hindi dapat maging kahinaan. Ang pagiging mapagbigay ay may hangganan. Tiningnan ko ang titulo ng lupa na nasa safe ko. Ito ang katibayan ng paghihirap namin ng asawa ko. Ilang taon kaming nagtrabaho, ilang bagyo ang sinuong namin, ilang pagkain ang tinipid namin para lang mabili ito. Tapos, hahayaan ko lang na agawin ng isang taong walang ibang ginawa kundi magmanipula? Hindi. Mga kaedad ko, makinig kayo sa akin ng mabuti. Hindi porket matanda na tayo ay wala na tayong karapatan. Hindi porket ubanin na ang buhok natin at kulubot na ang balat, ay pwede na tayong tapak-tapakan. Ang totoo, mas dapat tayong igalang dahil sa layo na ng ating narating. Ang pinakamahalagang aral na nakuha ko dito ay ang pagtatakda ng hangganan o yung tinatawag nilang boundaries sa Ingles. Kailangan nating matutong humindi. Kailangan nating matutong ipaglaban kung ano ang atin. Noong una, natakot ako. Natakot akong matawag na masamang biyenan. Natakot akong magalit sa akin ang anak ko. Natakot akong mag-isa. Kaya hinayaan ko munang abusuhin ako ni Isabela. Pero mali pala iyon. Ang pananahimik ko ay naging lisensya niya para lalo akong apihin. Kung hindi ko tinawagan si Lina noong gabing iyon, kung hindi ako kumuha ng abogado, kung hindi ako naglakas loob na harapin sila, malamang sa malamang, nasa kalsada na ako ngayon. Malamang, nakuha na nila ang kondo at ako ay nakikiusap na lang ng awa. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na magsalita kung alam niyong nasa tama kayo. Huwag kayong matakot na protektahan ang mga naipundar niyo. Para sa inyo iyan. Pinagpaguran niyo iyan. Karapatan niyo iyan. Isa pa, napatunayan ko na ang tunay na pamilya ay hindi laging kasundo, pero hindi ka iiwan sa ere kapag nalaman na ang katotohanan. Si Paolo, kahit nagkamali, ay bumalik sa akin. Natauhan siya. Ibig sabihin, pinalaki ko siya ng tama. Naligaw lang ng landas, pero bumalik din sa totoo. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa aking paboritong sofa, payapa na ang loob ko. Wala nang sumisigaw. Wala nang nagpaparinig. Wala nang humihingi ng password ng wifi nang walang galang. Ang naririnig ko na lang ay ang tunog ng orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak. Musika ito sa aking pandinig. Ito ang tunog ng buhay na ako mismo ang may kontrol. Bukas, sisimulan ko ulit ang mga dating gawain ko. Magdidilig ako ng halaman. Makikipagkwentuhan ako kay Lina. Mamamalengke ako at magluluto ng paborito kong sinigang. Simple lang, pero akin. At kung tatanungin niyo ako, kung galit pa ba ako? Ang sagot ay hindi na. Wala nang puwang ang galit sa puso ko. Sayang lang sa enerhiya. Ang nararamdaman ko na lang ay awa. Awa para kay Isabela dahil pinili niyang sirain ang magandang buhay na sana ay naghihintay sa kanya at pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos dahil binigyan pa ako ng lakas para ipaglaban ang sarili ko. Pasasalamat dahil hindi niya ako pinabayaan. Kaya sa inyo,
mga kapwa ko senior citizen, mga lolo at lola, ito ang iiwan kong mensahe. Mahalin niyo ang sarili niyo. Huwag niyong ibigay ang lahat-lahat hanggang sa wala nang matira sa inyo. Magtira kayo para sa sarili niyo, pera man yan, bahay o pagmamahal. Dahil sa dulo ng araw, ang dignidad natin ang tanging yaman na hindi pwedeng nakawin ni numan. Maliban na lang kung ibibigay natin ito ng kusa. Ingatan niyo ang dignidad niyo. Ito ang korona ng ating katandaan. Tumayo ako at pinatay ang ilaw sa sala. Pumasok ako sa kwarto at humiga. Malambot ang kama. Malamig ang hangin. Payapa. Good night, Elena. Bulong ko sa sarili ko. You did well. Ang galing mo. Pumikit ako ng may ngiti sa labi. Bukas ay panibagong araw. Panibagong simula. At sa wakas, ako na ulit ang bida sa sarili kong kwento. Wakas.